sinasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Di niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Yan ang naging buwelta ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa isinagawang press conference sa Malacanang ngayong araw tungkol sa nakaraang pahayag ni Vice President Sara Duterte kung saan anya ay nahaharap ang Pilipinas hindi lamang sa matitinding pagbaha kundi pati sa mga problema ng korupsyon at iba pang matagal ng issue na hindi pa rin nabibigyan ng sapat na solusyon hanggang sa ngayon. Binatikos rin ng Vice Presidente si Palace Press Officer Yusek Claire Castro kamakailan na ayon sa kanya ay nakapagdudulot umano ng kahihiyan sa bansa ang ilang mga pahayag nito. Samantala, sa gitna naman ng maagang pagtalakay sa halalan sa nalalapit na 2028, nananatiling palaisipan ang magiging hakbang ni Duterte at ang direksyong tatahakin ng bansa sa mga susunod pang taon. 2 taon bago ang susunod na national election o pambansang halalan, nagsisimula ng umigting ang talakayan hinggil sa mga posibleng kandidato para sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Bunsod naman ito, ilan sa mga pangalan ang lumulutang bilang maaaring maghangad ng pagkapangulo sa taong 2028, kabilang narito ang Vice Presidente na si Sara Duterte. Nelly Di San Jose, Road News.